Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Handa na po ba ang ating mga sarili sa umagang ito upang pag-aralan po ang salita ng Panginoon? At kung handa na po ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Salmo, no? Aklat ng awit, no? Book of Psalms, chapter 19, verses 7 hanggang 14. Ulitin ko po, Psalms chapter 19, verses 7 hanggang 14. Ito po ang pagkasabi sa salita po ng ating Panginoon. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman pagkat ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay mararapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na hatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito nadalisay at malinis. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ang likod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pang itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Naway isang salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. Ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Atin pong nabasa ang malalim na mga salita ni David patungkol po sa salita ng ating Panginoon. At binanggit niya po doon that the word of the Lord is great and powerful. So sa umaga pong ito ay pag-usapan po natin ang title o ang topic na nagsasabing, Am I Listening? Binigay na po sa atin ang salita ng ating Panginoon. Pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sinabi sa atin that the law of the Lord is perfect, no? Converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. There's a song of this that was sung most often of the old people na sinasabi nilang, the word of God is perfect. The message of God is perfect. At sinabi pa doon, mga kapatid, na they have to be desired more than we desire for gold. Kaya nga po, napakahalaga na makinig tayo sa Diyos. Kasi po, itong mga bagay na ating mapakinggan mula sa Panginoon, they are greater than riches. They are greater than the things that we desire of. Sinabi pa dun sa verse 11, Moreover, by then is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Of course, by keeping the law of God, you can find the great reward. So, who can understand the error? And cleanse thou me from the secret faults. There are times that we have secret faults before the Lord. Therefore, what we need to do is to have a listening skills, to listen before Him. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Ito po yung binanggit ni David sa last point niya. Sinabi niya, the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Bakit po? Napakahalaga po kasi yung tinatawag nating pag-iisip ba natin ay nakatuon sa ating Panginoon. Let it be acceptable before the Lord. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa kanyang mga salita. But the question is, are we listening? Am I listening? The message of God. Yun po yung tanong na dapat nating pagnilay-nilayan. Sa maraming panahon ang Diyos nakikipag-usap sa atin, pero tayo po ay hindi nakinig sa Kanya. We are talking to God, but not with God. May kaibahan po ng talking to God. Why? Because when we talk to God, we are the only one who is talking to Him.
but we are not listening at all. So anong ibig ko pong iparating? By this moment, keep silence and listen in the voice of God. A while ago or the other day, I mentioned about the prompting of the Holy Spirit. This is the time to have this clear reflection of the message of God. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na pag-uusapan ngayon. Sinabi po ni Jeremiah sa kanyang pagkasulat sa Jeremiah 15:16, sinabi niya doon, "Your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart." Sabi ni Jeremiah, kinain niya daw ang salita ng Panginoon. I believe Jeremiah recognizes the importance of the Word of God in his life. Maring sa atin po, pag ma-recognize po natin yung Word ng Panginoon at mapakinggan ng tama, we can live the life that is more pleasing. Yun ba tinatawag nilang the gentleman? O kung sa babae pa, to become a lady. Hindi po lahat ng woman lady at hindi po lahat ng lalaki o lahat ng men is gentleman. What do I mean with this? To live the life that is well-pleasing before the Lord is to listen to the Word of God. We cannot know the heart of God unless we have the heart of God. Sinabi po sa atin na we cannot have the heart of God. No, we cannot know when we don't have the heart of God. Paano mo maintindihan yung puso ng Panginoon kung wala tayong puso sa Kanya? Paano natin siya mapakinggan ng tama kung ang puso natin ay malayo naman sa Kanya? Another point po na gusto kong iparating dito is meditating His Word keep us away from sinning. Maraming mga tao na madalas nagsasabi, bakit hanggang ngayon nagkakasala ako? Bakit hindi ko makontrol yung sarili ko? Ganito, ganyan. Actually, isa sa mga bagay dyan is nagkakasala ang isang tao dahil ang pag-iisip niya ay wala sa Panginoon, hindi nakatuon sa Diyos. But when our meditation, when our mind is on His Word and on His presence, for sure, we will not fall into sin. Maraming mga pagkakataon na iniisip natin, Pastor, matagal naman ako naglilingkod sa Panginoon. Minsan pa nga, Pastor, maagang-maaga ako sa church. At minsan pa nga, Pastor, faithful na faithful talaga ako sa ikapu at mga alay. Maaaring sabihin po natin yan. But higit sa lahat, tingnan po natin yung relationship. Hindi po yung sa ginagawa Oo, ang paggawa ay may malaking kontribusyon. Pero higit sa lahat, yung ating relationship sa Panginoon, yun yung magmamatter. So anong dapat natin gawin? Simple lang po, be eager to listen, be willing to hear before you speak. Kasi kung halimbawa pupunta tayo sa pananalangin, ang gusto lang natin gawin ay magsalita at hindi tayo handang makinig sa Diyos. Walang purpose po yung pananalangin na yan. Is we just blow up our wishes before Him and we are not willing to listen to Him. We have to listen to the Lord through His Word, through the prompting of the Holy Spirit, through the message of the ministers of the Lord. Yan po ang dapat nating gawin. No? Iba po yung sinasabi natin, basta lang tayo nananalangin. Kasi minsan iniisip natin, pananalangin, tayo lang po ang nagsasalita. Tama po ba? Yun po yung iniisip ng madalas na tao. Ang iba pa nga, minimorize, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Na-memorize na nila lahat yan. Pagkatapos, tapos na ang pananalangin. Yun ba talaga ang tunay na pananalangin? Hindi po. Ang pananalangin po ay may kaakibat na pakikinig sa Panginoon. Ang question ko po, bago ako magtatapos sa umagang ito, God is speaking, are we listening? Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, tayo po ba ay nakikinig? Remember this, if we want to know the heart of God, we should have the heart of God. We should live aligned to the Word of God. We should be willing to listen to His Word, to His voice, to the prompting of the Holy Spirit, or to read His Word. It's time to reflect. It's time to listen the Lord.